we are well known as separatists. Sangayon po ba kayo, tayo ay separatists? Kung ano yung tama, doon tayo. Pagkakasalanan, nag-i-stand po tayo. Kung anong tama. Kaya nga, bilang mga Baptist, ang maganda, pagka ganitong National Baptist Day, hindi tayo separatists. Amen? Naniniwala ako kung bakit andito kami, nandito rin kayo, iisa yung layunin natin. Itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At bilang Baptist, kilala tayo sa tema na Jesus Saves. At alam nyo, dapat kung tayo po ay Baptist at lalo na isa-celebrate natin to every year, makilala tayo ng mga tao na pinapahayag natin yung gospel. It's about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. At bago po ako bumalik sa aking kinalalagyan, gusto ko lang i-remind na tayong mga Baptist ay nakilala tayo sa tanong na kung ikaw ay mamamatay, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Diyan po kilala ang mga Baptist. Pero kapag nagtanong sa iyo ganito, kung patayin kaya kita ngayon, alam mo na ba kung saan ka pupunta? Hindi po Baptist yan. To God be the glory, Jesus saves. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jericho Samson. Nakakatuwa po na makita po natin ang ating pong mga senior pastors who have been in the ministry for a long time. Sila po encouragement po sa bawat isa po sa atin. Amen po ba yun, mga kapatid? And sa ating pong pagpapatuloy, we'll hear the greetings from the pastor of Open Door Baptist Church, Karuhatan, Valenzuela, Pastor Melvin Pascual. Praise God! Ang ganda ng sinabi ni Dr. Samson. Talagang lahat kami. Hindi naman natin sasabihin. Anyway, in behalf po ng aming pastor sa High Ground Baptist, si Dr. Pio Esticas, sa kasalukuyan po, naroon sa National Baptist Day sa Rizal Province. At siya po yung nakatasang magsalita po roon. Lahat mga churches na binubuo ng High Ground Baptist Mission at kami po yung mga churches dito po sa may Malabon International Baptist Church, dito po sa Karuhatan, Open Door Baptist Church at lahat ng other churches, Luzon, Visayas at Mindanao, ay pinapaabot po itong National Baptist Day nito ay isang katapat na nagkaroon ng katuparan dito po sa Kama. Kaya aking masasabi, to God be the glory. Patapos na rin po pala. Okay. Salamat po. Okay. Last but not least, no, nababati po sa atin ngayon pong hapon. Alam niyo po, isa po siya sa very excited sa atin pong event na ito. We have several meetings sa kanila pong church. Siya po ang nagpapakain po sa mga pastor every time that we have our meeting. So ngayon pong hapon, tawagin po natin ang pastor po ng People's Baptist Church International Valenzuela, Pastor Bishop Bonerge Andaya. Salamat po sa pag-alalay. Ganun po talaga nagkakaedad. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sobrang magandang hapon po. Bonarandaya po, 78 years old. Maganda pa rin lalaki. Para na mapangiti kayo. Pastor po ng People's Baptist Church International, Valenzuela. Couple of things na nais ko lang i-share. Sabi sa akin Bishop, inuhuli ka namin kasi alam namin ikaw yung award or two. Kaya sisikapin ko po hindi maging award or three. Award to two po lamang. Kinuha ko po yung pangalang Baptist. Baptist is not a religion. Hindi po isang sekta. Pag pinag-usapan natin ano yung Baptist, Baptist is an individual who has experienced salvation through a personal faith in the Lord Jesus Christ. Yun po yung Baptist. Hindi po isang reliyon. Kinuha ko po si John chapter 1 verse 29. And the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God that taketh away
the sin of the world. Yun po ang baptist. Ang tinuturo natin ng Panginoong Kristo, siya yung nagliligtas, siya yung nagpapatawad, siya yung magdadala sa iyo sa langit, siya yung magbibigay. Itinuturo natin, hindi sekta, hindi tao, hindi reliyon, Jesus Christ, the Lamb of God. Yun po ang mensahe ng tunay na baptist. Kaya nga sa Acts chapter 4, verse 12, neither there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we may be saved. Only the Lord Jesus Christ. Let me put my thoughts ngayong hapong ito for a couple. Bear with me for a while. Ang nais ko po lamang tingnan natin, the real changing agency ng pagbabago ng bansa, ng bawat buhay, ang ginagamit po ng Diyos, kinuha ko po yung talata, very briefly sa book of Matthew chapter 5 verse 13. Kunin ko po lang yung thoughts dito. Ang sabi po, you are the light of the world and the salt of the earth. Makuha po natin yung mensaheng napakadakip. Short, brief, but charged with eternal significance. Pag kinuha po natin yung mensahe na you are the light of the world, maintindihan po natin yung purpose nito. Kasi kung di natin maintindihan, bakit ka ba magiging liwanag? Ikaw ba'y magpuprosesyon sa liwanag? Because we're living in a dark, wicked world na madilim, kailangan ng liwanag sapagkat sila'y nalilikaw na landas. Huwag natin makalimutan, ang purpose natin hindi magpalaki ng simbahan, magawa ng building, na lahat ito. Ang purpose being a light, because we are a changing agency in this dark. Pag po hindi natin naintindihan ang purpose na ito, at it will be disadvantage sa atin pag hindi nyo naintindihan ang purpose. Kasi tatakbo ka ng church gawain, hindi mo alam ang mensahe na you be light of the world. You have to have a purpose. Secondly, pag tinignan nyo mabuti, mga kapatid, yung po ay hindi mensahe sa isa lang. Kaya tayo nagsama-sama, not only because of the purpose, because the message speaks of participation. Para po sa atin lahat. Ito yung dahilan kaya tayong kasama eh. Because ang mensahe po ay para sa lahat, kayo at ako ay dapat sama-sama. The more there is a light, the more liwanag, the more itutulak ang kasamaan, the more itutulak ang kadiliman, because sama-sama tayong maliwanag, hindi hati-hati, hindi kanya-kanyang ilaw. So we have to have a participation in this being a light of this world. Otherwise, pag nakita po natin yan, pag hindi po natin nakita yung sama-sama, it will be a dilemma. Magkakahati-hati po tayo eh. Magkakawatak-watak. Pero pag tinignan nyo mabuti, my last thoughts, mga kapatid, kaibigan, you and I are a salt of the earth. Tayo po'y asin na panlasa eh. Ano po yung panlasa? Preservation. If there is a purpose and the participation, there will be a purpose. Last and final thoughts ko, mga kapatid. Ang malungkot po natin, ang inaasahan po natin magbabago ng daigdig ay ang politiko, ang presidente, kung sino man, ang inaasahan po ng Diyos na magbabago ng daigdig, kayo at ako na magsisilbing ilaw, bing asin. Mga kapatid, kaya sabi, let your good works, sinabahan ng Diyos eh, yung pagiging ilaw, sinamahan of good work, that may be glorified. Today, let the Father be glorified, being a light and being a salt. God bless you. Amen. Once again, palakpakan po natin lahat po ng atin po mga senior pastors. And this time, as we proceed, ay tinatawagan po natin ng The Voices of Hope, BHB Bulacan, para po sa kanilang awitin para po sa Panginoon. At pinaghahanda na rin po natin ang atin pong 250. Tuloy-tuloy na po tayo.
Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? Amen. Malapit na po tayo na makinig po ng salita po ng Panginoon. That's the reason why we come here ngayong pong hapon. Amen po ba? Ayan. So before that, ihanda po natin ang ating pong mga puso tayo po makikinig ng awitin ng ating pong grand choir. They have prepared 2 songs, I Choose Christ and We Preach Christ. Let's call our choir.
Okay, once again, a round of applause to our 250 Boys Choir. Salamat po sa mga participating churches na nakibahagi po sa ating pong 250 Voice Choir. And of course, palakpakan din po natin Pastor Jabez Orara who conducted this choir. Maraming salamat po. This time po, we have come to the most important part ng ating pong event ngayon pong hapon. Are you ready to listen to God's Word? Amen. Medyo mahina po. Are you ready? Amen. Yung title po ng song po namin. Our speaker is the former pastor of Blessed Hope Baptist Church Valenzuela and later on started Glorious Light Baptist Church Caloocan, Christian Family Baptist Church Fairview, and another church in Rizal. He has also trained many workers who are now pastors of their own churches. At the present time, he is the senior pastor of Living Water Baptist Church, Santa Mesa, and through his leadership, established mission churches in Paris, Japan, Canada, London, Italy, to name a few. He has been in the ministry for 35 years. He is a sought-after speaker in numerous revival meetings, evangelistic meetings, youth camps, church anniversaries, missions conferences, and many more gatherings around the Philippines and many foreign countries. He is marked by his excellent on-fire preaching, backed by his exemplary life, generosity, sincerity, and love in the ministry. He is also known for his ministry motto, preaching nothing but the word, pleasing no one but the Lord. Ladies and gentlemen, our speaker, Evangelist Fernando De Vega. Amen. Good afternoon, everyone.
Wow, purihin po ang Panginoon. We would like to praise and thank the Lord for making this day possible. So siguro po sa pagsisimula po natin, allow me to thank all the pastors na nag-exert ng effort to this event possible, of course, by the grace of God. Sa lahat to ng nakipagtulungan kay Pastor Resty Diato at sa lahat ng mga pastors na nagsama-sama, so ako po ay nagpapasalamat lalo na po sa privilege na sa pinakamahalagang bahagi po ng celebration, ako po ang maging tagapagsalita. So bago po ang ating tuluyang pagbabahagi ng salita ng Diyos, siguro po magandang batiin po natin muna ang lahat ng Happy National Baptist Day. Amen? Well, doon po sa mga pagbati ng mga pastors kanina, meron na po tayong idea patungkol po sa ating celebration. And this afternoon, ang pinaka magandang magagawa po ng ating pong selebrasyon ay ang ating pong idambana at parangalan yung karapat-dapat na siya pong dahilan kung bakit tayo po ay nandito ngayon. Yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? And just for you to know, hindi lamang po tayo ang nagse-celebrate ngayon ng National Baptist Day, kundi sa iba't ibang lugar ay nagse-celebrate din po sila ngayon. Sa nakita ko po, mas magandang idea po ito sapagkat hindi na po higit na magiging mahirap ang pagsasama-sama kung ang pagsasama-samahin po natin sa celebration ay yung nasa magkakalapit na lugar. Kaya nga ang tanong, kamana ba? Kami na ba? Amen? Tayo na ba talaga ang magkasama-sama para po dito? Of course, pinupuri po natin ang Panginoon, but it is also good to somehow recognize and acknowledge yung pong naging human instrument para po sa Republic Act, 11897, ito nga po ang pagdideklara ng araw na ito ay araw nakikilalanin bilang National Baptist Day sa Senate House, sa Senate. Nagpapasalamat tayo sa mga principal authors po nito. Of course, palakpakan po natin si Senator Win Gatchalian. Amen? Imagine po, ginamit siya ng Panginoon para isa pa sa ang batas na ito at hindi rin naman may kakaila sa Congress. Ito po si Congressman Benny Abante. Amen? So sila po ang mga masasabi nating principal authors at ang ilan pa na mga politician na talagang nakipagtulungan para ito po ay maisabatas at nagpapasalamat po tayo sapagkat ito po ay isang malaking bagay, yung pagkilala sa kalipunan na ating pong kinabibilangan. Of course, it is good for all of us to understand na kapag ka sinabi nating Baptist, hindi po tayo nag-uusap ng relihiyon because we believe that Baptist is not a religion. Ito po ay eklesiya. Amen? Baptist is a church. And we believe na ang itinayo ng Panginoon, hindi po relihiyon, kundi church. Sa Biblia po, ginamit yung salitang religion, pero tumukoy po doon sa way of life. Yan po'y recorded in the book of James. But again, it is good to appreciate that the Lord built His church. Amen? At yun po ang dapat nating bigyan ng pansin. Ang pinaka naging tema po ng National Baptist Day, nababasa naman po natin, do that which is good. So tatalakayin po natin yan ngayong hapon at alam ko po na ang halos kalahatan po ng nagse-celebrate ngayon ay sumentro po sa theme na ito. Kaya iyan po ang ating pong magiging mensahe ngayong hapon. Do that which is good. Yan po, sentruhan po natin. Ngayong sandaling ito, of course, kilala po tayong lahat na ang pinaka-importante sa bahagi ng ating pong pagtitipon, preaching of the Word of God. Amen? Tumayo po tayong lahat. May I request everyone to please stand up.
At sa ating pong pagpapatuloy, mga minamahal, buksan po natin, magbibigay pansin po tayo sa ilang mga talata po sa Bible. Una po sa Romans chapter 13. Romans chapter 13, ang sabi po ng Bible, beginning verse number 1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. Ephesians chapter 2, verses 8 to 10. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. And then last, Galatians chapter 6, verse number 10. Galatians chapter 6, verse number 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, Almighty God, thank you so much for this wonderful day. Thank you for making this event possible. And this afternoon, Lord, we praise your holy name. Please help us. Ikaw, dakilang Diyos, ang magpakahayag sa amin. Ang selebrasyong ito ay selebrasyon ng pagtatayo mo po ng kalipunan na kung saan ikaw po ang sentro. At sa iyo pa rin po namin ibigay, nais ibigay ang lahat ng kapurihan. Kaya dakilang Diyos, marapatin mo po na mapapurihan ka namin at sa amin pong pag-aaralan at pakikinggan, nawa ang bawat isa po sa amin, lalo na sa aming claim na kami po ay iyong tunay na eklesiya, Panginoon, nawa makita po ang kapahayagan at ang katibayan nito. I pray, O Father, that you will empower your humble servant. Help me, O God, give me grace, and please fill me with your Holy Spirit. Reach the heart of the people, O Lord. Enlighten our minds and exalt your name in our midst. Sa iyo ko po lubos na pinagkakatiwala ang lahat ng bahagi po ng gawaing ito. Again, thank you so much, Heavenly Father, para sa amin pong selebrasyong ito. Alay po namin ang lahat at ipinagkakatiwala sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. So yung pong bibigyan ko po ng sentro ay ang patungkol sa tema natin. Pero of course, it is also good na dahil ang ating pong celebration ngayon, ang pagtitipon po natin ngayon ay patungkol sa National Baptist Day, I believe makatutulong po na magkaroon tayo ng tinatawag nating usapin tungkol sa pagiging Baptist po ng bawat isa. Katulad po nung narinig natin kanina at muli ko pong binanggit sa inyo. When we say Baptist, hindi po tayo nag-uusap sa another sect or another religion. Sa usapang Baptist, ang pinag-uusapan po natin ay ang iglesia ng ating Panginoon. Because we believe na ang itinayo ng Panginoon ay church. Remember that? In Matthew chapter 16, the Lord Jesus Christ himself said to his apostles, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, it is good to somehow consider na sa isip at puso natin, ang itinatag ng Panginoon, hindi relihiyon. Ang itinatag ng Panginoon ay church. Now, bagamat nagse-celebrate po tayo bilang mga Baptist, siguro po kung ipinapattern po natin
na ang ating church ay ang ayon sa church na itinayo ng Panginoon na nakalagay sa Biblia, maganda po na yung kapahayagan, yung katibayan, yung manifestation ng true church ng Panginoon makita po sa atin. Kasi for me, what is the use na kine-claim po natin na Baptist tayo na yung dapat sanang makita sa mga nagsasabing Baptist, hindi po makikita sa atin. So kaya let me, sa introduction po natin, share with you na ito yung mga dapat sana kung nagke-claim tayo na church tayo ng Panginoon. Para naman po mapagtibay yung ating claim. Para naman po maging convincing, maging kapanipaniwala ang ating claim. I believe every Baptist church ought to be believers of Christ. Ang mga totoong Baptist, yan po ay mga ligtas, hindi dahil Baptist sila. Ligtas dahil nanampalataya sa tagapagligtas. Amen? Yes, we are celebrating the National Baptist Day, but still we want to emphasize to everyone that when it comes to salvation, ang salvation po hindi mapapasa kanino pa man dahil sa sumapi siya sa Baptist. Kundi ang Baptist po naniniwala na ang salvation ay sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo lamang. Amen? Ang sabi po ng Bible, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. I am telling you this afternoon, maganda na makilala nila na ang Baptist, mga believers of Christ. Amen? Naniniwala na yung ginawa ni Jesus Christ, yung pong kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, ang pananampalataya at pagkilala natin doon sa kanyang ginawa, yun po ang makapagliligtas sa atin. Kaya kung kine-claim mo na Baptist ka, tas hindi ka saved, walang kwenta. Buti pang hindi ka Baptist pero save ka. Diba? Pero kung save ka, yan po ang isa sa gusto kong malaman po ninyo na napakagandang isipin na may kalipunan at yan po ang mga tunay na Baptist churches na ipinapangaral na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. So, every Baptist church ought to be believers of Christ. And every Baptist church ought to be Bible-centered. Amen? Pagka po sinabi mong Baptist ka, tiyakin nyo po na ang ating sentro, salita ng Diyos. Ang ating ipinapangaral, salita ng Diyos. Ang ating ipinamumuhay, salita ng Diyos. Ang ibinabahagi natin, salita ng Diyos. Ang pinagbubulayan natin, salita ng Diyos. Ang authority natin, salita ng Diyos. Ang base natin, salita ng Diyos. Yan po ang tunay na Baptist, kinikilala na ang sentro ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Now, don't get me wrong. Hindi masama ang awitan. I believe dapat masigla tayo sa awitan. Hindi po masama ang ibang bahagi ng programa sa ating pong kalipunan. Pero kung meron pong humihigit sa salita ng Diyos sa programa natin, I do not believe na yan ang marka ng tunay na church ng Panginoon. Kung kine-claim natin na church tayo ng Panginoon, ma-appreciate natin na ang church natin Bible-centered. Amen? Biblia ang sentro, mga kapatid. And thirdly, what is number one? Every Baptist church ought to be believers of Christ. Number two, every Baptist church ought to be Bible-centered. And then, last but not the least, every Baptist church ought to be behaving Christ-like. Kumbaga po, like Christ. As we continue on, pagka po yan ini-outline nyo po, dapat kung talagang ikaw ay mananampalataya, kung talagang ikaw ay Baptist, dapat ikaw ay saved, dapat ikaw ay scriptural, at dapat ikaw ay sanctified. Amen?
Ibig sabihin, sa ating buhay bilang Kristiyano, dapat nakakakitaan tayo ng pagbabago. Hindi tayo nagsisimba lang, sumasamba po tayo, mga kapatid. Hindi tayo basta nagpe-fellowship lang, nagwa-worship po tayo. At ang katibayan na tayo po'y tunay na mga alagad ng ating Panginoon, we are doers of the word and not just hearers only. Amen? Hindi tagapakinig lamang. So, nililiwanag ko po na bagamat ngayong hapon, nagkakatipon po tayo, sinesentro po natin, sinisigaw natin, National Baptist Day, but dapat po nang makilala ng Baptist ay mga believers of Christ. Ang makilala po nilang Baptist, Bible-centered. Ang makilala nilang Baptist, yung mga behaving Christ-like. Amen? Like Christ. Ibig sabihin, yung patotoo nito, dyan na ngayon papasok yung pinakatema natin. Di ba? So dito po, do that which is good. Gawin natin kung ano po yung tama. Gawin natin kung ano po ang dapat. Gawin natin kung ano po ang mabuti. Yan po ang reason kung bakit isinama ko po yung ilan pa ng mga talata na nagbibigay pansin sa temang ito na ang sabi ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Dapat kung may mabait na tao, baptize yun. Dapat kung may matinong tao, baptize yun. Kung dapat may matuwid na lakad, baptize yun. Dapat po yung nagkiklaim na tunay na church ng Panginoon ang kakitaan ng katibayan ng pagiging tunay na church ng Panginoon. Amen? At ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse number 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Sa usapang paggawa ng mabuti, ang sabi po, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, mga kapatid, ibig sabihin, ang kabutihan natin, hindi pang Baptist lang. Ang kabutihan natin, hindi pang sa atin lang. Dapat pang sa lahat ng tao. Yan po ang dahilan kung bakit bagamat naniniwala po tayo sa separation of church and state, mga kapatid. Pero hindi po natin iniaalis na dapat mabuting church member tayo. Ang ibig sabihin po, kinakailangan po for us to do good into the church where we belong, into the community where we belong, and to the country where we belong. Amen? Ang kabutihan natin sa church na kinabibilangan natin, sa community na kinapapalooban natin, at sa bansa na kinalalagyan po natin. Ang kabutihan, di exclusive na sa church lang natin. Ang pagiging mabuti natin, mahirap po yan. Yung pag sa church, holing-holy ka. Pero pagpas mo ng church, huling-huli ka. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, napagandang makita po natin na sa buhay natin bilang mga mananampalataya, ang sabi po, tayo ay iniligtas ng Panginoon para sa mabubuting gawa. That is actually the concept of Ephesians chapter 2, verse number 10. For we are His workmanship. Ang sabi po, created in Christ Jesus unto good works. Yung idea po nung created dito, kaya tayo iniligtas para sa mga tamang gawa, para sa mabubuting gawa, para sa matuwid na gawa. Kaya kung tayo po ay nagkiklaim na Kristiyano tayo at church tayo ng Panginoon, tayo ay para sa mabubuting gawa. So do that which was good. Ha? Gawin natin kung anong mabuti. Kaya kung ikaw ay miyembro, gawin mo ang mabuti para sa church. Ha? Sa community. Hindi ba nililiwanag natin? Sana po na-interpret ng tama yung separation ng church and state. Kasi yung idea po ng interpretation ng iba sa separation ng church and state, para po bang wala tayong pakailam sa bansang kinalalagyan natin. Just to remind everyone, kung ikaw ay miyembro ng church mo at wala kang pakialam sa church na kinabibilangan mo, wala kang kwentang miyembro. Kung ikaw ay nasa community nyo at wala kang pakialam sa community nyo, wala kang, di ba? Wala kang kwentang kapitbahay kapag kaganyan. At kung ikaw ay nasa bansa na kung saan dito sa ating lupang hinirang, mga kapatid, at wala kang pakialam sa bansa mo, wala kang kwentang mamamayan. Tandaan nyo po, ikaw ay miyembro ng church na kinabibilangan mo, at ikaw ay kabilang sa community ginagalawan mo, at ikaw ay mamamayan ng bansa na kung saan
doon po tayo nabibilang. Amen? So it's good to somehow make it to do that which is good. Gawin natin kung mabuti for our church, for our community, and for our constituent, mga kapatid. Gawin natin kung ano po ang mabuti. Kaya sana po sa pinakahamon ngayong hapong ito, hindi lang ito maging paalala po sa atin, kundi turo ng salita ng Diyos sa atin. Kristiyano, isang bagay na firm ka, na sinasabi mo, na Baptist ka, na church ka ng Panginoon, na Christian ka, pero mas matibay na mapatunayan mo na Christian ka talaga, na church talaga tayo ng Panginoon, at ang pinaka matibay na magiging patunay niyan, yung makita, yung ating pong patotoo. Amen? So kaya for me, dito po sa ating message, do that which is good. Number one, let us choose to do good. Let us always choose to do good. So yun po yung tandaan natin. Alam nyo po, ang bawat tao po nagpapasya. Ang bawat tao po pumipili. At sa mundong ito, talaga dalawa lagi ang pamimilian mo. Diba? Dalawa lang ang pamimilian mo lagi. Pipiliin mo yung tama o mabuti. I remember, ang sabi ng kanyang bayan, behold, I have set before you life and good, death and evil. Pipili ka. Diba? So ganun po, sa araw-araw na lakad natin, members, Christians, it is always good to somehow check and evaluate yung mga pinagpapasyahan natin every day. Diba? So tayo po, kung magsisimba ba tayo o hindi, kung aaten ba tayo ng church o hindi, kung magbibigay ba tayo o hindi, kung tutulong ba tayo o hindi, lagi kang haharap sa pasya. At sinasabi ko po, dahil tayo po ay Kristiyano, ang isa sa dapat patibay na Kristiyano tayo, yung ang pinipili natin gawin kung ano po yung mabuti. Amen? Nakakalungkot, minsan pati Diyos sinisisi ng tao sa ginawa niyang pagpili. Alam niyo po ba, naririnig niyo po ba yung argumento na sinasabi po nila, bakit naman kasi pinabayaan pa ng Panginoon na pinili na kainin? Bakit? Yung iba nga sinisipan na bakit nilagay daw doon yung ang puno? Wala naman ho kayo mababasa sa Bible na masama yung puno eh. Fruit of the knowledge, tree of the knowledge of good and evil. Pero dinisenyo ng Panginoon ng tao na may choice. Ang problema, hindi po yung tree. Ang problema, hindi po yung Diyos. Ang problema, yung choice. Pwede mo naman piliin ng mabuti, ba't mo pinili ang tama? At umamin po tayong lahat. Tayo mismo, inaani natin ang consequence ng mga masamang nagagawa natin. Walang exempted dyan. And I'm telling you this afternoon, dito po sa idea, do that which is good. Ang maliwanag po na appeal sa atin, hey Christians, let us always choose to do good. Amen? Piliin po natin. Miyembro ka ng church, mabuti bang nagkikreate ka ng division? Miyembro ka ng church, tama bang nagchichismis-chismis kayo sa ikasisira ng gawain at pinagchichismisan natin ang pastor? Pinagchichismisan natin ang kapwa natin mananampalataya? Piliin natin sa church natin, anong makatutulong, anong makalalago, anong makapagpapatibay, hindi yung anong makasisira. Lagi ikaw at ako ay lalagay sa pagpili. At ang ating pong hamon at paalala ngayong hapon, piliin natin na gawin kung ano yung tama. Amen? Okay, choose to do good. Ikalawa po, continue in doing good. Diba? Maaring sa unang pagkakataon, pinili mo yung tama. Pero ang mas maganda po, patuloy lang, lagit-lagi, ang piliin natin tama. Mga kapatid, pagka ikaw, halimbawa lang po, siguro isa sa paborito kong example, yung pong ginawa ng Panginoon na pinakadisenyo sa buhay ng kanyang bayan. Di ba sabi niya sa Deuteronomy chapter 11, beginning verse number 26, behold, I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which He commanded this day. And a curse if you will not obey. You see? May choice. Meron kang pagpili. Ang pipiliin mo, kung gusto mo ng blessing, susunod ka sa Diyos. Pero kung ikaw ay hindi susunod, parang pinili mo na rin ang sumpa. Parang pinili mo na rin ang ikakasama mo. So mga kapatid, mga minamahal, bawat tao sa anumang magiging kahihinatnan niya,
hindi siya pwedeng manisi ng kahit sino. You know why? Because God gave you, di ba, a chance na piliin mo kung ano yung tama. Gusto mo ng blessing, natitisod ka sa giving. Paano ba natin pagtatagpuin yun? Di ba? Kung gusto mo ng blessing, tinuro ng Panginoon eh. Kaya ang Baptist, kilala rin yan sa matapat na bibigay. Amen? Ha? Yan po yung mga mapagkakilala natin. So, sinabi ng Bible, huwag pabayaan ng pagtitipon. Kaya po, mga kapatid, siguro sa ibang relihiyon, umatin ka o hindi, wala silang pakialam. Sa Baptist, isang beses ka lang hindi umatin. Diba? Kukumustahin ka na ng pastor. Ano nangyari, kapatid? Kaya nga yung iba, ang akala nila, ang hirap naman, lagi na lang, chichikin ka pa. Yun po ang puso ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. So, it is good to somehow always consider na ang tama, piliin mo ang mabuti. Ngayon, sa nakita natin, pag sumusunod, ano mangyayari? Pagpapalain. Pagka sumusuway, ano mangyayari? Salot o sumpa. Ang tanong ngayon, sino na naman ang magpapasya? Ha? Tuloy-tuloy ka ba na pipiliin mo kung ano mabuti? Ha, mga kapatid, choose to do good and continue in doing good. Huwag kang magsasawa. Ang sabi nga po, and let us not be weary. Galatians chapter 6 verse number 9. And let us not be weary in well-doing. For in due season, we shall reap if we faint not. Kaya hindi mo inani yung mabuting ginawa mo kasi tinigil mo eh. Hindi mo itinuloy ang kalooban ng Diyos. Hindi lang piliin mo ang mabuti, kundi manatili ka at magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Amen? Yes, mga kapatid, at sana po doon tayo makilala. Sana po yun ang pagkakakilanlan sa atin. Yung pong ating pong pagpili ng tama at pagpapanatili sa tama, pagpapatuloy sa tama. So kita nyo po yung gradual ano po niya, idea po niya. Pipiliin mo kung ano yung tama. Pero may mga pagkakataon along the way, tutuloy ko pa ba to? Nangyayari sa atin yan, di ba? Itutuloy ko ba ito? Halimbawa lang po, kung naandyan po kayo, tatanungin ko po kayo, sa palagay nyo, mabuti kaya itong ginawa natin na nagsama-sama tayo para itaas ang pangalan ng Panginoon? Sa palagay nyo, mabuti itong ginawa natin ito? O, ang tanong ngayon, sa isang taong kaya, meron pa tayo dito. Pag alam mong tama, ituloy mo. Pag alam mo mabuti, ituloy mo. Kapag alam mong kalooban ng Diyos, ituloy mo. That is basically the idea of my message this afternoon. Piliin mo ang tama at magpatuloy ka doon sa tama. Kaya lang, may heavy drama sa buhay. Bakit ganito, Pastor? Kung kailan ko pa talaga pinagpasyahang gawin yung tama, parang ang lakas-lakas po ng hatak ng kaaway. Para pong may puwersang humahatak sa akin. Oy, mga kapatid, kung talagang nararanasan nyo yung drama na yan, bigyan pansin nyo yung pangatlong puntos natin. Okay? Una, choose to do good. Number 2, continue in doing good. May hahatak sa'yo. May mga manggagambala sa'yo. May mga tuksong darating sa buhay mo. Merong puwersa na pipilitin kang alisin dyan. Kaya nga ang maganda ngayon, pangatlo, cleave to that which is good. Hindi ka lang magpapatuloy, kundi kumapit ka. Sa Biblia po, nung kinuha ko po yung idea ng gamit ng salitang cleave, karaniwan po ang gamit, laging ang idea to glue to and to stick to. Yung parang sa mag-asawa, and a man shall leave his father and his mother and shall cleave. Di ba? Yung word na cleave, to stick to, tigluto. Kaya pag nag-asawa ka, pag nag-aido ka, wala nang ayawan yan. Kasi pagka pinilit mong paghiwalayin yan, hindi mo mapaghiwalay nang wala kang masisira. So ganun din po mga kapatid. So napakaganda na i-consider po natin na kung tayo po ay mga mananampalataya, ang sabi po ng Bible, let love, Romans chapter 10, verse number 9, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, listen, and cleave to that which is good. Talagang pag hindi ka kumapit dyan, ang dali kang mahahatak. Kaya ang tama pala, piliin mo ang tama, magpatuloy ka sa tama, at kumapit ka sa tama.
Ang ibig sabihin yan, pagka ikaw ay magpapasya, huwag kang magpasya nang wala kang katiyakang yan ang kalooban ng Diyos, na wala kang katiyakang tama yung pagpapasyahan mo. Kasi hindi po pwede na magpapasya ka na walang epekto. Tamang pasya, may tamang epekto. Masamang pasya, may masamang epekto. Ngayon, kung nakita natin na ang tamang pasya, may magandang epekto, ano ang dapat? Patuloy sa paggawa ng tama. Patuloy sa pagpili ng tama. At mga kapatid, kung may umi-impluensya sa'yo, kung may humahatak sa'yo, kung may nanggugulo sa'yo, kung may tumutukso sa'yo, ano ang kinakailangan paalala? Cleave! Kapitan mo. Kumapit ka lang. Kahit ano mangyari, tama ito. Kumbaga sa idea po mga kapatid, baptized by conviction. Dahil alam natin kung anong sinasabi ng Bible, pag tama, hindi ka dapat doon sa, kasi yung po ginagawa ng nakararami. Diba? Ang dahilan kung bakit gawin ng isang bagay, hindi dahil marami ang gumagawa niyan. Kaya mo pagpapasyahan na gawin yan kasi yan ang tama, yan ang nararapat, yan ang mabuti. Mga kapatid, do that which is good. Amen? Mga kapatid, choose to do good, continue in doing good, and cleave to that which is good. Always remember, we are created in Christ Jesus unto good works. Kaya alangan na sinasabi natin, Baptist tayo, sinasabi natin, church tayo ng Panginoon, sinasabi natin, Kristiyano tayo, lihis ang buhay natin, mali ang mga pili natin, mali ang lakad natin, nasa bisyo tayo, nasa munduhan tayo, ang totoong Baptist, binago ng Panginoon. Okay? Pag binago ng Panginoon, nasa tamang lakad, nasa tamang pasya, nasa tamang pagpili, nasa tamang pamumuhay, yan po ang tunay na Baptist. Mga kapatid, kung atin pong isa-summarize, ang challenge natin ngayong hapon, di ba? Ipinaalala ko po that every Baptist church ought to be believers of Christ. Ibig sabihin, mas idamba na natin na ligtas tayo dahil nanampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Maganda lang pong Baptist tayo kung saved tayo. Dahil kahit Baptist ka, kung hindi ka saved, walang kwenta ang pagka-Baptist mo. Diba? Paano nakikilala ang Baptist? Ikaw ba, pagka namatay ka, alam mo na kung saan pupunta ang kaluluwa mo? Hindi yung ikaw ba, pagpapatayin kita. Diba? Sabi kanina. Mga kapatid, ang unang-unang ating nais i-secure sa bawat taong makakausap natin, yung pong kanilang kaligtasan. Mga kapatid, importante po na hindi mo lang kine-claim na Baptist ka. Sana alam mo rin na ligtas ka. Okay? At dahil Baptist tayo, huwag niyo pong hanapin na ang pastor nyo, ang gagawin sa pulpito, patawanin lang tayo at kwentuhan tayo. Asahan niyo po na dahil Baptist tayo, salita ng Diyos ang ipapangaral. Tamaan ka man, masaktan ka man, matisod ka man, hindi mapipigil ang totoong Baptist na ang salita ng Diyos pa rin ang ipapangaral. At sana po, dahil sinasabi nating Baptist tayo, sana habang tumatagal, yung pong pagkawangi sa ating Panginoon Jesucristo, nawa ang sundan nating yapak ay ang yapak ng ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, and then, do. Di ba? What is right? That which is right. Choose to do good. Sinasabi ko sa inyo, everyday humaharap tayo, magpapasya ka kung anong pipiliin mo. Magpapasya ka kung anong gagawin mo. Napakagandang paalala na sinasabi ng Bible. Di ba? Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Choose to do good. Continue in doing good and cleave to that which is good. Ngayong hapong ito, tayo'y nagse-celebrate at ang napakaganda sa celebration natin, tayo po'y sumentro sa hamon ng salita ng Panginoon. Isa po ako sa nagpapasalamat na noong mga 1900, hindi po ba, dumating dito ang masasabi po nating pananampalatayang Baptist na nakita nating nakatungtong sa Bible. And the reason why I am celebrating today, sapagkat ako po'y niligtas ng Diyos sa Baptist ministry. Ako po'y nabaptize sa Baptist ministry. Ako po'y tinawag ng Diyos sa Baptist ministry.
Ako po'y binago ng Panginoon sa Baptist ministry. Ginamit ng Diyos ang Baptist. Sapagkat sa edad kong 18 anyos, doon lang po ako nakakita ng kalipunan na talagang purely salita ng Diyos ang ipinapangaral. Kaya ngayong hapon, nawa ang maging impact ng message na ito, lalo mong mahalin, una sa lahat ang Diyos na nagtayo ng kanyang church. Ikalawa, nawa mahalin mo ang church na kinabibilangan mo. At nawa, mapaalalahanan tayo ngayong hapon na ang Kristiyano po is created unto good works. Piliin natin kung ano po ang mabuti. Magpatuloy tayo sa kung ano po ang mabuti. At kumapit lang po tayo sa kung ano ang tama at mabuti. Tumayo po tayong lahat. Sige po. Isang magandang pagkakataon para tayo po ay magbulay sa mensaheng ating napag-aralan. Nililinaw po natin, tayo po'y miyembro ng church natin. Pero bahagi tayo ng isang komunidad at tayo po'y mamamayan ng ating bansa. Kaya ang ating usapin ng paggawa ng mabuti ay hindi usaping sa church lamang natin. Kalooban po ng Diyos, katulad ng sinabi po ni Bishop kanina, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Sa pagkakataong ito, kilala rin po ang Baptist na matapos ang pangangaral, tayo po'y gumagawa ng desisyon. Siguro po, gusto lang nating makatiyak sapagkat naniniwala po tayo na ang mga Baptist hindi po nangangaral na para maligtas ka, maging Baptist ka. Ang tunay na aral ng Baptist, manampalataya ka kay Kristo sa kanyang kamatayan, pagkaliming at muling pagkabuhay na maguli. Sa pagtanggap at pananampalataya mo kay Kristo, yun ang makapagliligtas sa iyo. Kung ngayong hapong ito nangyari na nandito ka and you are not yet sure of heaven, hindi mo patiyak kung sa langit ka pupunta, at ngayon nais mong tiyakin ang kaligtasan mo. Si Jesus Christ ang tanging tagapagligtas. Yan ang preaching ng tunay na Baptist, Jesus saves. If you are not yet sure of heaven, kung hindi ka paligtas ngayong hapong ito, yan ang dahilan kung bakit ka nandito. For you to hear this very important message that Jesus Christ came to seek and to save that which was lost, para iligtas ka. Lahat ng gustong tumanggap kay Jesus ngayong hapong ito, pakitaas po ang kamay. If you want to receive Christ in your heart this afternoon, o marahil dahil sa dami po natin, hindi ko po alam kung sino po kayo, siguro po ang napakaganda sa message na napakinggan natin, lapit po tayo sa nag-imbita sa atin upang maibahagi po sa atin ang mensahe ng kaligtasan. Ngayong hapon, bilang nagkiklaim at nagse-celebrate ng National Baptist Day, you, being a Baptist, niliwanag po, dapat save ka, dapat scriptural ka, at dapat ikaw ay nagbabago sa iyong buhay. Pinag-usapan natin ang patungkol sa pagpili ng paggawa ng mabuti, pagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at pagkapit sa kabutihan. Ngayong sandaling ito, siguro po maganda na sa inyo pong lugar, maging sa likuran, kung talagang kayo po ay sincero na ang isa sa reason kung bakit ka nandito is to listen to the message of God. If the Lord talk to you and if the Lord touch your heart this afternoon, why not leave your place and come to the altar? Maganda po sigurong makita na dito sa altar na ito, sama-sama tayo bilang mga Baptist na nananampalataya sa Panginoon, na talagang sa buhay natin, ang desisyon natin ngayong hapon, pipiliin ko ang mabuti. Amen. Sige po. Sige po, if the Holy Spirit is convicting you, kung na-enlighten po tayo, and the Word of God is very clear to you, and now your decision is to apply this message, I really praise God na ako ay naging Baptist. Praise God for salvation.
thank God, He saved me. At binago niya ang aking buhay. At ngayong hapon, sa celebration na ito, ang nakita ko, yung kahalagahan na pagpapasyahan ko, na pipiliin ko, dito po sa gitna, bakante pa po itong gitna. Sige po. And huwag niyo pong hayaang madistorbo po kayo. Wala pong ibig sabihin ng celebration na ito kung ito po'y pagsasama-sama lang. Ang kagandahan ng celebration na ito, kung meron pong magiging impact sa buhay natin. Heto po, dito po kayo. Huwag niyo pong harangan dyan sa gilid. Please. It is good to somehow, humble ourselves before God. Marahil ikaw ay talagang masaya na dinala ka ng Panginoon sa Baptist Church at na-realize mo na talagang bilang nagke-claim na tayo po'y church ng Panginoon, napakahalaga po na gawin natin kung ano po yung mabuti. At dito po sa ating mensahe, niliwanag po sa atin na dahil Kristiyano tayo, dahil church tayo ng Panginoon, dapat ang pagpili natin kung ano ang tama, kung anong mabuti, kung anong matuwid, kung anong nararapat. Nakita natin na dapat huwag tayong papigil, tuloy-tuloy lang tayo. Do that which is good. Continue in doing good and cleave to that which is good. Sige po. Wag paghut yung magiging cause ng division at ng negatibong bagay sa church na ating kinabibilangan. Piliin niyo po ang mabuti. Piliin po natin kung ano ang tama. Piliin po natin kung anong nakalulugod sa Diyos. Sige po. Dakilang Diyos, aming Ama. Salamat po sa araw na ito na kami po'y nakapagdiwang. And thank you, Lord, because I believe na ang tamang pagdiriwang ay nakasentro sa iyo. Bagamat na-appreciate namin na kami po'y Baptist, hindi pa rin po nababago ang katotohanan na ikaw ang tunay na dahilan kung bakit kami naligtas, kung bakit kami nabago, kung bakit kami napagpala, kung bakit kami nagagamit, kung bakit kami nagiging mabunga. At ngayong hapong ito, Panginoon, nandito po ang marami po sa amin. They decided na lumapit sa altar mo upang ipahayag ang desisyon, ang tugon ng puso sa hamon na napakinggan. Totoo po at tama ang mensahe. Kailangan naming piliin kung ano po ang tama. Kailangan naming panatilihan kung ano po ang tama. At kailangan po naming kapitan, panindigan kung ano po ang mabuti, kung ano po ang tama. Kaya dakilang Diyos, hiling ko po na sa paalalang ito, sa mensaheng ito, piliin naming gumawa ng mabuti sa church na aming kinabibilangan, sa community na aming kinabibilangan, at maging sa country na aming kinabibilangan. Salamat po, Panginoon. Nawa kami po'y maging magandang patotoo at ang claim namin na kami Baptist ay maging kapurihan ng Diyos at hindi maging kahihiyan ng Kanyang pangalan. Muli po, aming Ama, thank you for allowing us to celebrate the National Baptist Day. Sa iyo po kami nagpupuring lubos. Salamat po sa mga pastor, sa naging initiative ni Pastor Resty, sa mga katulong, kabalikat, kamanggagawa, at maging sa mga members, even sa choir at sa mga special numbers, sa lahat ng gumanap sa celebration na ito, igawad mo po, Panginoon, sa aming lahat, ang iyong basbas at ang iyong pagpapala, aming Ama. Muli po, ikaw ang aming dinadakila at itinataas. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Mari na po kayong bumaba o bumalik sa inyong pong lugar. At muli po, Happy National Baptist Day! To God be the glory. Amen. Amen. Evangelist Fernando De Vega sa timely message ngayon pong hapon. Pinagpaalam mo ba tayo, mga kapatid? Amen. Salamat po sa pagpapalang mensahe na ating napakinggan ngayon pong hapon. Para po sa ating pong pagpapatuloy, isa pong bagay na mabuting ginagawa ng mga Baptist, yun po ay ang pagkakaloob. Amen. Mahina po.
Amen. Sige po, tayo po tayo lahat at ipanalangin po natin ang ating pagkakaloob sa hapon pong ito. Tinatawagan po natin ang pastor po ng Christian Family Baptist Church, Fairview, Pastor June Ortega. Amen. Purihin po ang Panginoon sa isang mapagpalang mensahe. Amen. At ngayon po ay darako po tayo sa ating pong pagkakaloob. But before that, Pastor June Ortega po, and in behalf of Christian Family Baptist Church, please do allow me to greet each and everyone a happy National Baptist Day. Amen? So yuko po tayo lahat, tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Our gracious loving Father, once again, Lord, thank you very much for this wonderful day that you have given to us to honor you, to glorify you, to celebrate National Baptist Day. Thank you very much, Lord, for not only making this event possible, but at the same time, for making this event a very successful event. Thank you very much, Lord, for all the pastors. Thank you very much, Lord, for all the fellow brethren who participated. At sa bahagi po, Ama, in giving back honor to you for all the blessings that bestowed upon us. May you be glorified and magnified. Give us a cheerful heart. All this we ask and pray in Jesus' most precious name. Amen. 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 Maraming salamat po. Marin na po tayo magsiupo habang tayo po ay nagbibigay. Tayo po ay makikinig po ng instrumental music from Valenzuela Baptist Church at susundan po yan ng Blessed Hope Baptist Church, Valenzuela. Sorry. 10 po kayo, no? Sige po yung word.
Amen. Amen. Thank you so much, Valenzuela Baptist Church. I never got over that I am not under the bondage of sin anymore. I'm still amazed that Jesus would pay a debt I could not afford. I never got past that I'm free at last from the sin that made me a slave. I still feel as much as when he first touched me, oh yes, I'm still amazed. I'm amazed to know how far God would go to set a lost man free. I'm still in awe that he gave it all for an old sinner like me. I never got over that this king would shoulder my sin with all its disgrace. Yes, Calvary's hill still gives me a thrill. Oh yes, I'm still amazed. Amazed this stranger would accept a manger in trade for a kingly throne. I'm still at a loss why he'd take the cross instead of the streets of pure gold. He's the only king who gave everything in exchange for a cold, dark grave. I still have to ponder this God-given wonder.
still in awe that He gave it all for an old sinner like me. I've never got over that this King would shoulder my sin with all its disgrace. Yes, Calvary's hill still gives me a thrill. Oh yes, I'm still amazed. I've never got over that this King would shoulder my sin with all its disgrace. Yes, Calvary's hill still gives me a thrill. Oh yes, I'm still amazed. Amen. Salamat po sa atin pong mga special numbers. And this time, ay bago po tayo magtuloy-tuloy sa atin pong programa, bago po natin pasalamatan, and at the same time, ay i-recognize lahat po ng mga pastors na kasama po natin ngayong hapon, ay gusto rin po natin bigyan ng pagkakataon para ang mga ilang pastor po ay makabati po muli at magbigay po ng mensahe sa atin po ngayong hapon. Hilingan po natin ang pastor po ng Glorious Light Baptist Church. Tawagin po natin Pastor Robert Victoriano. At pagkatapos po niya, ilusundan po ng pastor po ng Shiloh Baptist Church, Pastor Edgar Tagyao. Magandang hapon po sa ating lahat at purihin ng Diyos sapagkat tayo po ay pinagpala ngayong hapon na tayo po ay magkakasama sa ganito pong celebration. At lubos po
pastors. So para po sa ating pong pagpapatuloy, we would like to recognize all the pastors na kasama po natin ngayong pong hapon. So we have prepared our PowerPoint presentation para as much as possible po lahat po ng mga pastors na nandito ay ma-recognize po natin. So as I call your name, akit lang po tayo dito mga pastors, and then we will have our picture taking right away pagkatapos po ng nito po. So una po, tawagin po natin Pastor Andy Ciudad. Tayo po dito. Next, mabilisan lang po tayo. Next po natin, tawagin po natin, Pastor Harold Armildes. Pastor Ariel Esguera. Next, tawagin po natin, Pastor Azor Padrillan. Pastor Alfredo Silao. Palakpak po Pastor tayo, mga kapatid. Alex Castro. Tawagin po natin. Pastor Benjamin Vistan Jr. Tawagin din po natin, Bishop Boner Andaya. Bishop Cesar Suyo. Next po natin, tawagin po natin, Pastor Dan Caba. Pastor Jofred Lobo. Medyo mahina po yung palakpak. Lakasan po natin, mga kapatid. Okay, next, tawagin po natin, Pastor Domingo Rafania. Pastor Don Wisco. Next, Pastor Dennis Louis Pactao. Pastor Delphine Diato. Next po natin, Pastor Edgar Tagyang. Bishop Edgardo Espinosa. Pastor Edgar Ugay. Pastor Emmanuel Alejo. Next, Pastor Edu De Vera Jr. Pastor Enrico De Vega. Tawagin din po natin, Pastor Emerson De Gusena. Pastor Edison Macabatas. Next, Pastor Edward Linderos. Pastor Elizalde Maritan. Pastor Felix Del Rosario. Bishop Fernando De Vega. Next, Pastor Henry Olivar. Pastor Jericho Samson. Pastor June Ortega. Pastor Jonathan Loriano. Pastor Jason Pangilinan. Pastor Jorel Rana. Next, tawagin din po natin, Pastor Jerry Panoy. Pastor Jet Ato. Pastor Jody Mark Sarabia. Pastor Joseph Tika. Pastor Joseph Tika. Pastor J. Lord Cabanog. Pastor June Rosare. Pastor Julius Carlos. Next po natin, Pastor Kelvin Borja. Pastor Leo Redolosa. Pastor Lorenzo Domingo. Pastor Leo Makatunaw. Pastor MJ Pidida. Pastor Marco Kamain. Pastor Maynard De Luna. Pastor Michael Lim. Pastor Melvin Pascual. Pastor Mark Laluna. Pastor Michael Andaya. Pastor Nicanor Santo Domingo. Tawagin din po natin, Pastor Norman Gatdula.
Pastor Resty Diato. Pastor Roger Edmido. Pastor Robert Victoriano. Pastor Ronaldo Rojas. Pag pastor niyo po, lakasan niyo po lalo, ha? Pastor Ramke Balila. Next, tawagin niyo po natin Pastor Ronald Martinez. Pastor Richard Madara. Grabe, Pastor Richard, ang daming fans. Pastor Samuel Villafranca. Pastor Wendell Sanchez. Pastor Julius Corbus. Missionary Charlie Bantique. Tawagin din po natin Pastor Edwin Aguinaldo. Pastor Ponciano Tan. Pastor Crisanto Baculpo. Pastor Danilo Piniero. Pastor Ding Consolacion. Pastor Orson Prieto. Pastor Joseph Guzman Sr. Pastor Paul Soyo. Pastor Elmer Maritan. Pastor Freddy Silao. At tapos na to. Pastor Demetrio Manamba. Tawagin din po natin Pastor Arnel Basco. Pastor Ronel Bermas. Pastor Rodel Reyes. Pastor Larry Halyores. Pastor Jonathan Iglesia. Pastor Aldrin Bernardo. Pastor Siegfried Sandoval. Pastor Mark Mamaril. Pastor Ed Gigantoka. Pastor Edwin Anbincula. Pastor Jennifer Aguilar. Pastor Ismael Viao. Pastor Abel Datol. Pastor Andrade. Pastor Ryan Cantero. Ayan. Pastor Mark J. Loyola. Pastor Jabez Orara. Wala na po ba tayo na-miss na mga pastors na Baka hindi meron. po natin nabanggit? Baka meron po tayong hindi nabanggit. Okay. Pastor Donald. Meron pa po tayong Pastor pastor. Donald. Pastor Pastor Donald Donald Villar. Villar. Dito po, sa harapan po. Baka may na-miss po tayo. Baka may na-miss po tayo Opo. dyan. Bahala lang po for our picture taking. Ayun, sampil. Ayan, sige po. Sisigaw daw po tayo ng... Happy National Baptist Day. To God be the glory. Sabay-sabay po tayo. Ayan, dadagdagan po natin ng kamanaba. Rehearse po tayo. Ready? Begin! Happy National Baptist Day, Kamanaba! To God be the glory! Practice pa lang po yan. Practice pa lang. Sino po mag-video sa atin? Meron ba? Isod po natin. Ayan. Okay na po. Compress daw po tayo ng konti. Siguro gawa po tayong dalawang row po. Dalawang rows. Iba po, punta po sa harap. Yung mga nasa gilid po, punta po dito. And then, find your height, konti. Ayan. Compress po, compress. Para kuha po lahat sa ating pong video. Samahan niyo po kami mga kapatid. Kita na po? Ayan, kulang pa daw po. Yung mga nasa gilid pa po banda, compress pa po daw tayo. Kita na po?
Ay, uso daw po dito ng kaunti. Konting-konti na lang po. Ayan. Ayan. Sabayan niyo po kami, mga kapatid. Adi. In 1, 2, 3, happy! Isa pa po, isa pa po. ulit. Isa pa po, isa pa po. Ready? 1, 2, 3, go! Happy National Baptist Day, Kamanaba! To God be the glory! Maraming salamat po sa inyong lahat. We will close in prayer. Tawagin po natin si Pastor Edgar Tagyam. Pastor Edgar, saan po kayo? Here. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama po namin na makapangyarihan sa lahat. Muli po, Ama, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na paggabay. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ito na kami pong mga Baptist dito sa Kamanaba ay nagkakatipon-tipon sa aming pagdiriwang po pa ng Diyos. Salamat din po sa inyong lingkod na ginamit na magbigay ng mensahe. Lord, salamat sa buhay po ni Bishop De Vega, kay Bishop Andaya, Bishop Suyo, at maging kay Bishop Santo Domingo at iba pong mga elders o bishop po namin dito sa Kamanaba. Kayo na rin po ang mag-ingat sa aming pong pag-iwalay, pag-uwi sa aming pong mga tahanan, sapagkat ito po ang aming samog dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng mga kapasturan. Thank you so much sa atin pong mga bishop na tumatayong haligi ng Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela, Dr. Jericho Samson, at Bulacan, kasama ang Bulacan. Salamat po, Dr. Jericho Samson, talakpakan po natin. Bishop Boner Andaya, Pastor Pio Tica, at ang atin pong, sino nakalimutan ko? Bishop Cesar Suyo ng South Caloocan, at maging sa Maraming salamat po. Picture taking na po.